yung Grand Arcana. Yung Minor Arcana naman is basic yun. Yung iba ginagamit nila. Walang mga image yan. Pero for the sake, i-facilitate yung madaling pag-interpret. Yung Minor Arcana may mga images yan. Kasi kung hindi ka sanay, sa ginamitan mo ng playing cards, poker cards, baka hindi ka alam mo yung mangyari dyan is parang nakikinig sa alam mo yung intuition, in quotation marks, ito yung meaning niya. Okay, so ako personally in-advise ko na buy a card tapos learn. Because better yun ikumpara sa ng iba. Kasi to know na yung interpretation ng cards, meaning niya is mas malapit kung ikaw yung wala namang imposible yun kung gusto mo mag-learn. Maybe matagal yung mastery mo pero madali kang mag-learn. Anyway, personal mo naman yan, so pwede kang gumamit ng kodigo. Alam mo yung ganun, yung reference ka. Kaya maganda yung minsan yung mga oracle cards kasi may reference. Now, ano yung meditation? First is, balik tayo. Dapat nakafocus ka. Kasi kung walang focus, malamang, ano kasi yan yung mind mo, inoobserbahan mo through the cards. Alam mo yung comparison ganito. Kung mag-aral ka ng skill sa theater, harap ka sa mirror, titingnan mo yung sarili mo kung convinced ka nga bang paniwala yung ginagawa mo o yung sinasabi mo. Kasi kung ikaw mismo hindi ka convinced, sino ang makakonvince sa'yo? Wala maniwala sa'yo. Ikaw nga mismo hindi naniwala sa sarili mo. Ganon yan. So, yung cards na yan is para siyang ina-obserbahan mo yung sarili mo. Paano siya mag-project yung mind. So, ayun, nakakakita ka ng artwork sa card na nakakatakot. Nakakatakot. Alam mo yung may mga horror na aspect dito. Alam mo yung pag nanood ka ng horror, bigla ka lulundag sa upuan mo. May ikaw or Ganon din yung mga cards na yan. Pag malalim yung pag-intindi mo, naiintindihan mo yung horror ng aspect niya. Dahil connected ka sa experience. Kung hindi ka connected sa experience, alam mo na, it's so easy. Pero yung essence niya, alam mo yung parang fruit, yung parang piniga mo siya, hindi mo nakuha. Hindi mo nakita. So, kung i-compare mo siya sa mga projective tests, hindi mo nakita na ganun pala yung tendency mo. Tendency mo na. Pag nakakita ka ng madungis na tao, magnanakaw yung tingin mo sa kanya. Alam yung ganun? Nakita ka ng puting damit, multo, ganun yun. So, yung danger doon kasi ikaw mismo hindi ka self-aware. Kung start ka na, ma-discover mo na ma-accept mo na yung tendency mo, yung mga impulses mo, doon mag-start yung kasi may therapeutic approach kasi. Na first kailangan mo ma-accept yung isang bagay na nag-exist sa'yo. Kasi yung tendency ng projection is hindi mo nga siya i-accept Alam mo yung galit na galit ka sa mga prostitute. Tapos ikaw pala may deep-seated na desire sa mga prostitute. Hindi mo makita kasi nag-split niya, nag-fragment yung mind mo. Nag-split siya. Akala mo separate siya na entity. Galing pala sa'yo. Ganun siya. So, kaya nga yung mga original na mga theories sa psychology is yung doon nag-start.
Ah, anyway, hindi na natin ano yun kasi very complex yung ano niya, yung mga terms. Basta ganun. Pag nag-split yung identity ng tao, split yung, tawag nila minsan doon, defense mechanism. Pag nag-split, lalabas yan. Alam mo yung natutulog yung tao, pero pag tiningnan mo siya, naiisip mo pag natulog ka, papatayin ka niya. Ibang klase yung mga ganung klase thinking. Ang nangyayari yung ganun. Alam mo, ayun yung mga ini-enjoy ng mga thriller at saka horror na movies. Kasi piniplay nila yung thinking process ng mga taong malalakas yung ano,